Ang out na, ina-ina naman. Ito po si Alvin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumarang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Hitty Show. Ang tayo na talakayin showbiz edition. Ang mag-uusapan po natin ngayon ay ang man of the hour, si Mark Heras. Dahil nga sa pagkasayaw niya sa isang gay bar, somewhere in the South, bumabahan na raw ngayon ng mga mahalay na alok para ka nasabing artista. At alam mong inain ngayon si Mark Heras dahil recently, naka-one-on-one interview sa kanya sa Fast Talk. Si Ginoong Boy Abunda, asking him questions, bakit humantong sa ganito ang pangyayari sa kanyang buhay. Ano po ang mga pinag-usapan ni Kuya Boy at ni Mark doon, alam nyo na ang inyong gagawin. Diba? Alam namang, sabihin nyo naman, paulit-ulit kami, gaya-gaya kami. So ikaw, Mare, naniniwala ka ba muna na bumaha at binaha si Mark Heras ng mamahalay na alok matapos siya magsayaw sa gay bar? Ano ba sabi nila? The proof of the pudding is in the eating? What? Charot! Aray ko, my God! Diba? Diba yun ang sabi? So, dapat magpakain muna siya para malaman kung I didn't say karapat-dapat that. siya. I just used the ano, diba? The old saying. But, Oo, diba? as far as Mark's pudding is concerned, nung unang panahon, nagkaroon ng photo scandal si Mark. Video at saka photo scandal. Video na may screen cap ng pagkalaki-laking pudding. Ay. Na talagang matikas na matikas. Malaki na yun sa'yo? Matikas na matikas. Because whatever he has was proportional to his height. Ah, okay. Diba? Hindi, diba? Tamang-tama. Lalo na, di ba, super close up. Girty ba? Girty? Aray ko, my God! Alam na alam talaga kung paano sasagutin. Oh my God! Girty ang kanyang pudding. At talaga yung ulo ng kanyang pudding, bilog na bilog. Diba? Aray ko. Sabi ko na nga ba, dito na mapupunta ito eh. Sabi mo nga, I never miss my my intuition. Sabi mo nga, kasi the proof of the pudding is in the eating. Sa akin, kung sakali mang may mga mahahalay na alok sa Ginoong Heras, karapatan niya pong tanggapin yon at karapatan niya rin tanggihan. Sana, yung mga baklang mayayaman, di ba, huwag namang mamilit. Di ba? Huwag parang ipagduldulan na, I can give you this, I can give you that. Pangalawa, hinahangaan ko ang sinasabi ni Mark na ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Walang offer, malinis yung offer, nagsayaw lang naman siya, hindi siya nagubad, hindi siya tumable. Hindi siya sumali sa anino sa dilim, which dapat gawin mo, Mark, para mas bonggang-bongga ang hatag. Aray ko! Diyos ko! Alam niyo po talaga, kakaibang experience kung pumunta sa isang Filipino gay bar. Talaga? It's a cultural experience like no other. I mean, I've been to, wag na. Parang ang dami experience, ha? My God! Countless! Marami po kasing ginawang, nung aking kabataan, mahusay po ako magsaliksik. Ah, okay. So, nasa liksik ko po ang ganyang mga lugar. Nakakaloka. Literal na nakakaloka ang mga experience, ang mga nagaganap sa Filipino gay bar scene. How young were you when you entered the gay bar ba? I think I was in my 20s. Ah, nauna ako sa'yo. Oh. I was in my 14. Ay! 14 years. Di naman, before 14 ka. Oo, kasi ano I remember si Ting Ting. Ano yun yung, dahil 6'2". By now, baka tegi na yun Si Pepe, yung kabilang kali lang, siya, parlorista. Tapos, naging kaibigan ko, I was 14. Tapos sabi niya, let's wait for, hintayin natin si Ting Ting. Sino si Ting Ting? Yung pala yung Ting Ting, he lives in, in Bulacan. Tapos, may mga, sila may mga, yung lote na binibenta ng nanay niya, tapos siguro nakakaget siya ng datong. Parang, kasi pagka dumating siya ng Maynila,
ang klaro is dala niya 5 book. 1980, malaki na yun. Napakalaki nun. Napakalaki nun. Parang mga 50,000 na yun. Oo, so punta kami ng gay bar dyan sa 6ix9ine, Tapos, ganito pala yung Yes. ganito pala yung, di ba? At ang dami ko nakita. Kakaiba, no? Hindi, mga artista. Bakla pala si ganito. Kasi 14 ako eh. Yes. Yung veterano actress, di ba, mga ganon. So nakita mo ba doon yung yung dating host na laging shining, shimmering, splendid ang mga suits? Oo. Nakita ko siya. Nakita mo rin yung dating host na Majubis. Oo, nakita ko rin. Tapos, may veteran. Dead na siya ngayon eh. Ganon. Diba? Tapos there was, I remember, yung kasi dinala kami ni Tingting. Yung jowa niya kasi very traumatic. Diba? Flashback po ito, ha? Oo. Marami kayong matutunan. Very traumatic kasi yung callboy na ginet niya, tapos after 1 month, bumalik kami, ayaw na niya. Tumable sa amin na pilit. May isa na siyang nagustuhan. Ngayon, sumama sa taxi. Yung callboy na ayaw Yung callboy na ayaw niya. Susiksikan sa taxi. Pagdating namin sa bahay ni Pepe, binibili niya ako ng sigarilyo. Mabili ka sigarilyo, sigarilyo mo, isang kaha nga eh. Tapos, malayo pa eh. 10 streets away yung bukas na tindahan kasi madaling araw na. Tapos pag uwi ko, hindi pa kami nakakarating doon sa kali nila Pepe, sa Opalo. My God! Nag-aaway yung mga callboy. Anong kag-aaway? Tumatakbo si Tingting. Because? Sinalubong ako. Pumara kami ng taxi kaagaday. Magsasaksakan. Yung dalawa. How very traumatic. Diyos ko! Inay ko po! So, sa may recto banda, dun ko... So, 80s to. Oo, 1981, dun 82, mga gano. Dun ko yung... Di ba? They were such colorful and exciting times. Tapos, yung Shulbam, may isa pang Shulbam, taga Tondo ba yun? Yung pagdating mo ng bridge, dun sa yung sa mga dyaryo, dun sa... Ano ba yun? Sa lugar? Port area, di ba? Port area. Pag mo ng bridge, tapos kakanan ka, naku, na pala yun? Tawag doon, panay squawkwa. Yes. Hindi na kami pumasok yung taxi, naglakad na lang. Pag Diyos ko, ang kitid ng hagdanan. Pag namin, sabi ng callboy, kasi may dala-dala kaming cake, sabi niya, ate, magkano nga ba utang ko sa'yo? So, ang galing talaga. Sabi niya, hindi ko na matandaan eh, sabi ng callboy. Parang 800. Tapos si Tingting, pumihit na gano'n, tumalikod. Kumuha na, bilang. Ate, aray ko po, my Well, God. anyhow, these are wonderful, wonderful tales na ngayon, tanging sa desisyon nyo lamang marinig at maralaman. Going back to Mark Heras, ako kay Mark, now that the attention is in you, may this open the eyes as well of the people na kung saan ka nakabilong, lalo na sa network na naging loyal ka, to give you more projects. Wala na siyang kontrata eh. Diba? Yung nga, kahit pa sabi mo, kung wala ka man kontrata, you also explore other possibilities aside from dancing. Sabi, hindi namin minamasama ang ginagawa mo sa gay bar. Hindi namin minamasama ang ginagawa ng mga callboy sa loob ng gay bar dahil it's your choice. Pero kasi nga, ang nakakahinayan sa'yo because there was a time in your life na talagang naramdaman naman namin kahit paano na sumikat ka. At sana, meron pa rin talagang taga-network mo na pagmamalasakitan ka kahit hindi ka na contract star. Apparently, parang di nagmamalasakit sa kanya. Well, diba? Parang, so, diba, iniiwan na siya, ganun-ganun. So, let's spell K-A-P-U-S-O. Asa ng puso. Diba? Oo. Diba? Kasi kung ayoko silang ikumpara. Pero sa totoo lang, kung yan si Mark Heras ay ABS-CBN talent, at kahit pa sabihin mong ex-contract star siya ng Star Magic, hindi papayagan ng pamunuan nila na siya ay magtrabaho sa isang gay bar. Sabi namin, hindi namin minamaliit ang gay bar industry.
Kaya lang bilang artista na nagkapangalan, sumikat, nag-dream, believe, and survive, First winner. at first Grand winner, winner. hindi yan ang dapat niyang maging lugar para ipakita ang kanyang husay at talento sa pagsasayaw. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Katie Show, ang tayo na talakayin showbiz edition.